Ola na ipopost ka online, ipapahiya ka, i-chat ka sa messenger kahit nakalock yung Facebook mo, kokontakin yung mga nasa phone book mo kahit hindi mo inilagay as contact references, tatawagan ka sa trabaho, at ite-text na mga kung ano-ano. So kung na-experience nyo yung mga loan application na yan, ay comment down below dahil meron nga din ako sa inyo i-share na nagawan ko nga din nung nakaraan at ngayon is gagawan din natin ng update para maging aware nga kayo na pagka dumaan yung mga Ola na to sa my feed nyo, ay i-scroll up nyo na lang or i-scroll down, iwasan nyo para hindi nga mangyari sa inyo yung mga nag-PM sa akin na na-post nga daw sila at kung ano-ano pang mga hindi magagandang ginawa sa kanila ng mga Ola agent. So kung bago ka pa nga lang na nangungutang online, ay panoorin mo yung video na to hanggang dulo para maging aware ka na kung ano nga ba yung mga dapat mong subukan na loan apps or kung ano yung mga dapat mong iwasan. So ayun, umpisa na natin. Share ko muna sa inyo guys, itong aking electric fan na wooden stand fan, yung Asahi dahil sobrang ganda niya. Tingnan nyo naman. So wood yan and perfect yan pagka yung bahay nyo is gusto nyo aesthetic tingnan. So last time nga ay may ginawa akong mga legit na nagpo-post online at kung ano-ano yung gagawin sa inyong panghaharas. So ngayon guys, gagawin natin ang update dahil sobrang dami pa din nga na mga lumalabas na online loan application at yung mga dati, ayan patuloy pa din nga sa paghahasik ng kanilang mga hindi makataong gawain pagka may hindi nakapagbayad sa kanila or pagka na-overdue ka, syempre kung ano-ano na yung gagawin sa inyo at kung ano-ano pagpiga para mapagbayad lang kayo. So, syempre, sasabihin ko din sa inyo kung saan kayo pwedeng mag-report, ano yung kailangan gawin nyo at ano yung rights nyo bilang borrower. So, yung video na to ay para maging aware nga kayo at para maiwasan nyo yung mga ganitong klaseng loan application. So, unahin na nga natin dito ay syempre walang iba kundi ang paghiram na hanggang ngayon nga is may nakikita pa din akong mga ads na to online. So, ito, lahat ng sasabihin ko sa inyo is depende sa inyo kung ipagpapatuloy nyo pa yung pag-a-apply dito. So, choice nyo pa din yan. Dahil syempre, meron naman tayong mga sariling desisyon. Kahit na nanonood kayo ng mga ganitong reviews or ganitong mga share ng experiences, awareness, dahil kayo din naman yung masusunod. So, ito, for awareness, bahala kayo kung itatry nyo pa din or hindi. So, choice nyo pa din yan. So, ito nga si paghiram is pwede ka nga makapag-loan dito ng up to 100,000 pesos. Ayan, 2,000 pag first time user ka and babayaran mo daw siya ng 91 up to 180 days. Pero ang totoo ay 7 days lang siya. So, ito nga si paghiram is nagpo-post nga daw to at nagmumura pa. Pati yung mga magulang daw nung mga nanghiram ay idadamay nila. So, ito nga yung sample na text message galing sa kanila. Ipapakalat namin itong picture niya with valid ID nga sa FB, barangay official page at buong barangay niya at asahan niyang maraming delivery parcel mula sa Shopee, Lazada, etc. at kung ano-ano pa. O, diba? So, ang dami nilang mga sinasabi para lang mapiga kayo, para lang mapagbayad kayo. So, yan na nga yung una natin at kung may loan kayo dyan, ayan, para sa peace of mind nyo, kung may pambayad kayo, bayaran nyo. Pero kung, ayan, ma-overdue man kayo, ito yung mga possible nyo na maaaring matanggap na mga harassment, ayan, threats. At ang sabi nga dito, yes daw po sa FBI, nagpo-post. Pero sa may barangay at parcel ay hindi yan totoo. Yes naman, hindi talaga totoo na pupunta dyan sa may barangay nyo. At yung parcel na yan, eto, somehow totoo din dahil meron din ako na balitaan nga online na nag-deliver sa kanila ng kung ano-anong parcel. Syempre alam nila yung address natin, yung full name natin dahil dun sa may application process and maaari nga nilang gawin yon. So ito, pagbabanta na meron talagang nangyayaring ganito. And syempre, pagka na-experience nyo naman yan na meron nagpadala sa inyong parcel pero hindi nyo natanggap is, hindi nyo naman sila in-order, hindi nyo in-order yung parcel na yon, pwede nyo nga ipakita na itong loan application yung gumawa niyan dahil meron kang pruweba na pinagbantaan ka. So, ang kawawa lang niyan is yung rider, o diba? So, madami talaga na paperwisyo yung mga hindi legit na loan application. Kaya kung ako sa inyo, wag kayo agad-agad mag-click sa mga nakikita nyong loan online. Kahit gaano kaganda pa yan. So, yun na yung una natin. So, ito nga pala ay top 12. Kaya kung may loan kayo dito or may hindi pa ako nabanggit na legit, ipopost ka, haharasin ka, kukontakin yung
kung sino-sino na mga kakilala mo is comment down below. At ang pangalawa na nga natin ay ang Peso Cash Loan Application. So dito pag nag-loan ka ng 3,200 plus, ang mare-receive mo na lang is 2,165. O diba? So eto, same lang sila nung una natin si paghiram na 91 up to 180 days pero 7 days lang talaga. So the same din sila ng amount na ipinapaloan, 2,000 for first time user at up to 100k din daw. At eto nga yung sabi nung nag-comment sa my previous upload ko, sabi ay si Peso Cash nag-comment sila sa mga friends sa FB. O diba? So nakakaloka. Eto na try ko na din to. Nag-loan ako dito sa may isang loan application which is si Mr. Cash. Ayan, pinangalanan ko na dahil totoo talaga nangyari sa akin na overdue lang ako ng isang araw or 2 araw. Tapos, ayun, kinontak na yung hindi ko inilagay as contact reference. Nakakaloka. Inilagay yung full name ko tapos sinabi na, ginawa ko daw na contact reference yung kinontak na yon. So, tumawag kasi sa akin na, ayun, meron daw nagte-text sa kanya tapos naniningil. Ginawa ko daw siyang contact reference kahit hindi naman. O diba, nakakaloka. So yan yung pangalawa natin, si Peso Cash. Si Peso Cash at kung ako sa inyo, kung may makita nyo man yan online, ay wag nyo nang pangaraping applyan. Kahit na sobrang gipit kayo, wag na po. Dahil marami naman dyang mga talagang legit na loan application. Kagaya ng Tala, Bilis, ayan, S-Loan, G-Loan, Maya is Credit, doon muna kayo. At ito nga is matatawag na din na cyber libel kapag ito nga mga Ola agent ay ipinost ka nga online pagka in-email yung, ayan, yung picture mo at nilagyan ng scammer ay nipapakalat daw to. Pag na-post ka sa may social media gamit yung ID mo ay matatawag na yan na cyber libel. And pwedeng-pwede na silang kasuhan dyan. Lalo na kung meron kang pruweba, screenshot mo yan na ikaw ay na-post na lagyan ng word na scammer na magnanakaw, ayan, screenshot mo yan. Dahil malinaw na pruweba nga yan. So, ang pangatlo na nga natin ay ang Peso Here na hanggang ngayon, grabe, ang dami ko pa din nakikita na nag-a-apply ng loan dito. So, may mga nag-PPM nga din sa akin kung ano yung kailangan nilang gawin. So, eto na nga, ang Peso Here. So, sabi nga dito is, dito lalagyan ka daw ng utang na hindi mo naman na-receive. So, nag-send daw siya ng transaction record sa may customer service at talagang nakipag-away siya sa agent. So ito, si Peso Here at si Pinoy Peso ay iisa lang. So ito, nag-auto-disburse kahit na, so hindi siya auto-disburse kasi dito gagawan ka daw talaga nila ng utang kahit hindi mo na-receive. Ibig sabihin, wala kang na-receive pero sinasabi magbayad ka. So kung ako sa inyo, pag may pruweba kayo, may transaction record kayo, meron kayong transaction history, ipakita nyo yan, pruweba nyo yan na wala talaga kayong natanggap. At eto nga yung sinabi nung isa, ayan, nagpo-post daw ba talaga to sa social media? At ang sabi ay oo, nagpo-post to sa may buy and sell. So, sobrang nakakahiya yun. So, yes, talagang posibleng i-post kayo sa may buy and sell. Ano ba yung buy and sell na yan? So, ito yung mga, ayan, nakikita nyo na nagtitinda, nagbabarter ng mga kung ano-ano dyan sa may lugar nyo. So, search lang nila yung lugar na yan tapos doon nila kayo ipopost. Pero alam na nila kung ano yung address dahil sa pag-a-apply nyo nga. At eto pa nga si Peso Cash, ayan, tumatawag daw sa may workplace niya. So, since naka-off daw yung cellphone niya is hindi na nga daw niya napansin at ayan, willing naman daw silang magbigay ng discount pero sa araw lang na yun. Siyempre, magsasabi sila ng mga kung ano-ano para mapagbayad kayo. Pero ayun nga, nag-away na nga sila at ipapahiya daw siya dun sa may boss niya. O, diba? Nakakaloka naman tong agent na to. So, ito pa, ako din po, ma'am, tinawagan pati number ng hospital na pinagtatrabahuhan ko. Tapos, nagpo-post pa sa may page ng hospital. O, diba? Sa may pinagtatrabahuhan. Nakakaloka yun. Nakakahiya. So, ito nga, the Philippines has enacted various legislation such as Cybercrime Prevention Act of 2012. So, ito nga yung malalabag nila pagka ginawa nila yan. Ayan, Republic Act number 10175 para sa may mga online misconduct. So, ayan, matatawag na yan na online harassment nga. Basta na i-post ka dyan sa may mga buy and sell, i-screenshot mo yan dahil pagka nag-report ka is magagamit mo yan dahil kailangan nga din nila ng pruweba pagka ikaw ay nag-report ng isang online loan application. And ayun na nga dito, so base dito sa may NPC or National Privacy Commission, kailangan daw is hindi nag-share ng photos, ng videos, or personal data sa may social media platforms yung mga OLA. Dahil, ayan, ito nga ay pag-expose nga daw ng mga individuals at cyberbullying na siya. Ayan, harassment or stalking. So, yung mga biktima nga daw is kailangan mag-file ng complaint against abusive debt collectors dito sa may NPC kung na-violate nga ang Data Privacy Act. So, ayan, yung mga harassment na yun, online harassment, so meron naman kayo dyang laban talaga. So, sabi nga dito is publicly shaming someone for not fulfilling a financial obligation could be considered libelous. Ayan, especially if
it causes irreparable harm to the person's reputation. So, yan, debt shaming na nga yan kung matatawag. So, hindi ka daw dapat nila i-post dahil lang sa may utang mo. Ayan, bawal ka nilang i-post online. At ang next na nga natin ay ang e-rush. Ayan, so ito, kung makita nyo man din to online, ay wag na din kayong mag-try. Dahil ito, 7 days lang talaga. And pagka nag-try kayo ng 3,000 pesos, ang matatanggap nyo na lang ay 1,900. O, diba? At ito pa nga yung sabi, ayan, sige po, wag kayong sumagot ng tawag at wag mag-apply. So, paalala lang po na nandito po sa amin ang inyong FB account, email at emergency references na inyong inilagay. So, gagawin na namin ang aming protocol na mag-reach out dito kung wala pa kaming makitang payment. So, ayan, nagbabanta na sila. And kung ako sa inyo talaga, pag kami mga ganyan, red flag na talaga yan. So, sabi dito is, grabe po yung harassment dito. Bumuo pa ng group chat yung agent. O, di ba, ang daming time ng agent. So, ayan, yung e-rush daw ay nagbayad na daw siya pero hindi daw pumasok. Grabe, no? So, naghanap ka na nga ng paraan para mabayaran pero sasabihin is hindi naman daw pala pumasok. Diba? So, eto, yung peso here ulit. Grabe talaga tong si peso here. So, ang sabi nga dito is, ako din po na i-post na din ng peso here. Sobra pa silang mangharas. Ayan, ano po yung gagawin ko? So, yun na nga yung gagawin mo. Pwede mo silang i-report nga sa NPC, sa SEC. Dahil nga sa may hindi makataong paniningil nga ng utang. So dito sabi pa is, first time daw niyang mag-loan and grabe yung natanggap niya. Pinagmumura siya kahit na senior na siya. Ayan, 60 years old plus na. Pinagsabihan pa ng, ayan, bobo ng tanga na matanda ka, manlamig ka sa mga bad words, parang walang mga nanay. Talagang pupwersahin nilang singilin kung ano-ano yung mga sasabihin nilang masasakit. Paano pa makakapag-isip ng way para makapagbayad yung mga borrowers kung ganyan yung gagawin nila, di ba? At ito daw, isang agent pa ay gumawa pa ng GC sa may messenger. So ito pa, nag-comment, ang dami nagko-comment about dito sa may Ola na to. So yes, yung peso here, gagawan ka ng group chat. O diba? So ito, sabi ko sa inyo, krimen ang pag-post sa may social media at pagpapakalat ng mga paniningil ng utang. So pwedeng makasuhan nga ng paglabag sa Article 353 or libel nga in relation to Cybercrime Prevention Act at kung sino mang magpo-post sa may social media or text na pagkakautang. So, kahit na totoong may utang yung pinost, pwede pa ding makasuhan. Basta na i-post ka sa may social media. So, ang next na nga natin ay ang cash mabilis. So, eto, nagawa ko na din to ng video and nagbabanta nga yan at ipopost ka talaga sa my FB. O, diba? So, ayun, kung makikita nyo, peso here na naman. At eto nga yung sample na text message ng peso here. Ayan, magbabayad o ibabalandra kita sa lahat ng social media, pati pamilya mo, idadamay sa utang mo. Pati yung, ayan, yung mga anak mo idadamay ko. Grabe, di ba? Yung hindi ko mabasa ng buo dahil akong hindi naman tinext na ganito, nabubisit ako dahil sa mga sinasabing words na ginagamit, di ba? Talagang mag-iinit yung ulo mo. So, sabi pa nga dito, lakas makabudol ng peso here, 3,500 yung loan, pero 2,000 lang yung papasok. Dahil mayroong management fee na 1,500, tapos 1 week to pay lang. So, ayun na nga si Cash Mabilis. So, pagka-send daw ng loan sa kanya, isinend back daw niya agad dahil wala pang 5 minutes, hindi naman niya alam na kalahati lang yung ibibigay. O, diba? Kalahati lang yung matatanggap mo dito sa may ilo-loan mo. At ayan na nga, ginawan pa nga siya ng GC. So, sabi is magnanakaw alert. Sa mga nakakakilala dito o sa kaibigan o kamag-anak nitong tao na to, pakisabi sa kanya na bayaran yung date niya. Ngayon, sobrang kapal na mukha ng tao na to. Pag di niya to binayaran ngayon, lahat na klase ng pamamahiyag gagawin namin. At kahit sa marketplace, kahit sa ang FB page, ay i-expose namin yung pagmumukha niya. O, diba? Nakakaloka. So, pagka nga ganito na ginagamit na yung litrato at yung pangalan mo sa FB, ayan, naninira. So, ang next na nga po natin ay ang instant loan app. So, ang sabi nga dito is, please everyone, need po ng extra ingat sa may app na to. Yung instant loan app, dahil delikado, ipopost talaga kayo sa my Facebook. At isa pa, ma'am, paano po? Na-post na po ako sa FB ng friend ko. Ano po yung gagawin ko? So, ayun, tinanong ko nga kung anong Ola at ang sabi is si Peso Wallet. Pati si Peso Wallet nag-post na din online. At next, ayan. So, ganun din si Easy Borrow. Sobra ring mangharas. Sa 8,000 na loan ay 5,600 lang ang matatanggap. Then, ayun, napasok daw niya yung FB niya. Nag-comment sa isang chat. Ayan, mention pa daw yung congressman nila. So, grabe talaga yung naranasan niya. Grabe naman, ano?
At ang last na nga natin ay si Okay Peso. So sabi dito is delayed lang daw siya. Grabing makapangaras. Pati messenger ko, yung picture ko na hindi ko naman nasubmit sa kanila, ginagamit pa na ako. O diba, nakukuha nila yon. Kung ako sa inyo, mag-lock na kayo ng FB nyo. Kung meron man kayong nautangan, isa man dito sa may mga nabanggit ko, para na din sa may privacy nyo. At eto pa, isa pa kay Peso here. Ayan, puro si Peso yung nakikita ko. So ayan nga ang sabi. Ayan, gumawa pa talaga ng GC kasi kasama yung mga friend list ko kahit na nakalaki yung profile ko. Pero yung taong yun kasi biglang nag-follow daw sa kanya. So ayun, total naman, pinahiya na nila siya, wag na daw niyang bayaran. O ay tama naman kasi pinahiya ka na nga. Kung ano-ano yung pinagsasabi. So yun, magkita na lang kayo talaga sa korte kung sampahan ka man nila ng small claims. So hindi ka naman nila masasampahan ng estafa dahil wala namang halong panloloko yung pag-apply mo ng loan sa kanila. So pagka ganito, ayan, magsabihan na lang kayo ng magiging kaso nyo sa isa't isa. Kung ako sa inyo, ay mas malaki yung laban nyo dahil pagka dinala nyo sa korte yan, ayan, pwede kayong makipag-usap dyan ng payment arrangement na, ayan, bayaran ko ano lang yung principal amount dahil sa sobrang laki din ng interest. At kagaya niyan, marami ding harassment kayong matatanggap. So ano nga yung kailangan nyo gawin pagka kayo ay na-post? Ayan, may ginawa sa inyo na pamamahiya online. So ito nga yung pwede nyong gawin. So ayan, i-report. Ayan, so sa ilalim nga daw ng Cybercrime Prevention Act of 2012, ayan, yung online harassment, cyber libel o online harassment ay maaaring kasuhan. So, ayan, syempre, alam nyo naman yung loan application na yan, huwag nyo kalimutan i-screenshot bilang pruweba. So, yung ganito nga doon na public shaming sa may social media dahil sa may utang or financial na sitwasyon ay itinuturing na legal commentaries bilang humiliating post. Syempre, ayan, dahil pamamahiya talaga yan at maaaring may legal na repercussion. So, saan nga daw pwedeng mag-report? So, syempre, dito nga sa may Philippine National Police Anti-Cybercrime Group or sa PNP-ACG, ayan, pinakamadalas na ahensya para sa may cybercrime or online harassment. Next is sa may National Bureau of Investigation or NBI, yan, Cybercrime Division. So, pwede rin dito kung komportable ka or kung seryoso ang kaso. So, lalo na kung gusto mo na may mas malalim pa na investigasyon. Next, National Privacy Commission, kapag ang issue ay paglabag sa may privacy, pag sa publiko ng sensitibong data, nang walang pahintulot. So, ayan nga yung loan details mo, ipinakita din online. At next, ang mismong platform. Ayan. So, sa may FB, pwede ka din dyang mag-report. So, i-report mo yung nag-post na yan para sa may harassment bullying. So, hindi otorisadong larawan o content. So, ano yung dapat mong gawin? I-screenshot mo lahat-lahat na yan. So, wag mo bastang tanggalin or wag mo bastang i-report hanggat hindi mo pa na-i-screenshot. So, ayan, wag ka daw matakot, i-document mo lahat at i-report mo nga agad din sa may Facebook para ma-take down to ng Facebook. So, yun lang. Kung meron pa ako hindi nasabi dyan na loan application is comment down below. At kung meron pa kayo na experience na pamamahiya online or na-post kayo online is comment down below para maging aware nga din yung iba. So, ayan, huwag matakot. Pero, kung ako sa inyo, pagka maglo-loan kayo is talagang pag-isipan nyo muna ng mabuti kung mababayaran nyo sa may pinaka-due date nyo or kung hindi naman, wag nyo na lang ding i-accept. So, ayan, syempre, maging responsible borrower din tayo dahil nangungutang tayo. Ayan, na responsibilidad natin yan, yung utang natin. Kaya bayaran natin. And kung sa lahat-lahat naman ng mga sinabi ko sa inyo, for awareness, ay nag-apply pa rin kayo ng loan dito is nasa sa inyo na din yon. Basta be a responsible borrower. Kung hindi kayang bayaran sa due date, wag nang i-confirm. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!